At yan, guys, magsisilong na tayo ng aking sinampay at nakatayo na ako. Shout out! Sana all! Hindi pa tuyo yan. Antay mo lang. Kanina pa talaga yun. Shout out sa mga magagandang dilag. Hindi na yan marites, ha? Hindi na yan marites. Hindi na sila nagmamarites. Nasa GC na kasi. At kumakain sila ng... At ano yung... Bitukang baboy. Yung ano ng baboy, yung pupuan, ano ng pupu. At shoutout sa buntis natin, paanakin na yan. Lalaki po. Baka kasi nung gusto dyan maging ninong ng baby niya. Go lang. At taga ano pala yan mga kaniknik? Taga... Ano nga ba yun? Natipuan. Kaano yan ni Atian. Kabarangay ni Atian doon. Shout out sa mga taga... Oo. At yun nga, likpit-likpit muna tayo bago natin ulit pagpatuloy ang ating pagpipintura. Sabi ko natayo na to eh. Ang tagal ko ba naman itong dryer? 5 minutes. Dati 3 minutes lang ako mag-dryer eh. Ay, 3 seconds lang yan. Ano ko ba? Ay! Uy, nakita! Yan. So, iiwanan ko muna siguro yung iba kong gamit dito kasi sigurado yun mga ano, pasti gaya nito, basa pa kasi ay! Hindi maganda ang pagkasampay. Tatayo na. At ito, dahil magsasampay naman ang damit ni Ella. Cherry pear. Meron pa pala ako dito na iwan. Whoop! Whoop! Basa pa. Shout out po pala sa mga short. Kahit hindi ako nagsho-short, binigyan ako ng Tita Balot. Sino kayo may cash sa inyo nito? Siguro si Marjorie. Ito. Malaki? Malaki. Ikalaki mo na nga. Ikaw, pili mo lagi kaliit-liit mo. Ikalaki-laki mo na. At yan. Lalagay ko muna dito sa aking higa ng aking mga damit bago ko siya tiklupin. At ako ay nakakatulong ko na si Ella kasi galing na naman siya. Kaya pwede na siyang maglagay ng kanyang sinampay. Oh, pagod na pagod! At ako, idediretso ko muna mga kaniknik ang pagpipintura ko dito. Aalisin ko yung mga gamit ko para matapos na to. At malay nyo, makapagsimula na ako kahit ilang pirasong bigas pa lang, diba? Ilang pirasong bigas. Ilang pirasong sakong bigas para at least, kasi araw-araw may bumibili ng bigas eh. So, yun. Para at least kahit papaano may kita tayo sa isang araw kung sakaling andito lang tayo sa bahay, kung hindi pa tayo makakapag-adventure dahil nga malaki pa ang alon. Yan. Kaya kailangan na natin dumiskarte. Pero abangan nyo yun mga kaniknek, parang mangyayari yun. Pero hindi naman siya karamihan. Siguro kahit mga 3. Mga 3 sako pa lang muna yung mabili ko kasi nagbayad na po sa akin na, may humiram po kasi sa akin na pera, 5,000. Tapos isinoli na po niya. At may bibili ko yung, makakabila ako ng 3 sakong bigas doon na pwede ko pagsimula ng aking business habang nandito muna ako sa aking munting tahanan. At yung matitira ay yun, bibili ko siguro ng grocery para pagkain namin ni Ella dito. At least hindi na ako pabalik-balik sa palengke kung sakasakali. Kaya i-stock ko na lang siya sa rep yung magiging mga ulam namin. At saka syempre, bigas namin. Wala na pala kaming bigas. So, yan guys. Umpisa na nga natin ang pagpipintura. Let's G!
yan mga kaniknik, konti na lang yung pipinturahan natin dito. Ito na lang siya, konti-konti na lang, pero first coating pa lang yan guys. Ang gagawin ko po dito ay lalagyan ko muna po siyang lahat, tapos hindi ko pa siya isa second coating kasi baka next na lamang ulit, sa next vlog na lang ulit. Kasi ang gusto ko munang mangyari dito yung lahat siya ay first coating ko bago ko siya patungan. At yun nga. Kaya tapusin na natin to. At saka para mapupunta na tayo dun sa labas. Medyo mainit kaya sobrang pawisan na naman ako. Mamaya uubuhin na naman ako. Pero magkwentuhan muna tayo dito habang nagpipintura ako kasi baka naboboring na kayo. Pero wala din naman akong kausap. Ako lang din naman mag-isa, diba? At kumain na pala kami mga kaniknik. Dahil tanghali na. At wala din naman akong gagawin. Kaya gusto kong pilitin na siyang tapusin ngayong araw. At total, pag nag-adventure na po ulit kami, baka hindi na po ako makapag-pintura ulit kasi magpo-focus muna ulit tayo sa adventure. Dahil hindi lang naman para sa akin yung pag-adventure mga kaniknek. Kasi tulong ko din yun para sa tatay ko. Kasi ang tatay ko talaga wala siyang sariling pampuhunan. Nangungutang lang siya ng pamain. Tapos pag may nahuli, tsaka lang ulit babayaran. Ganon, bayad utang. Depende na lamang kapag marami kang huli, mababayaran mo yung nakuha mong pain, tapos makakabili ka na ng pamain ulit para wala kang utang. Kaya lang minsan nalulugi. Yun. Hindi na babayaran yung kinuhang pain. Tapos pag another na nalaot mo ulit, tapos uutang ka na ulit ng pain, so may utang ka pa doon. Ililista naman nila yon. Pag nakahuli kang bigla, tsaka nila babawasan lahat yun. Pero pag konti lang yung huli, paisa-isa lang yun. Kung ano pa lang yung una niyang utang na pain, ayun pa lang yung aalisin. Mahirap talaga walang sariling puhunan. Lalo na sa mga mag-iisda ngayon na hirap lumaot dahil minsan, kadalasan po ay wala naman talagang naguhuli na maganda kasi gawa ng mga lambat-lambat. Halos lahat kasi kahit maliliit nakukuha na nila. Kaya yung mga mangingitang na marangalang trabaho, yun, wala na silang masyadong mahuli. Kasi nahuhuli na ng mga lambat-lambat. Meron kasi mga pinagbabawal na dito, yung mga panghuhuli ng isda. Kaya lang hindi sila mahuli-huli. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin sila nananalanta sa dagat. Kaya kakaawa yung mga mangingitang natin na yung mga pangingitang lang yung panghuli nila. Hindi gaya ng mga lambat kasi sobrang lalaki nun. At yan nga mga kaniknik, medyo tapos na tayo doon. Pero may mga puti-puti pa kung mapapansin nyo. Ayun yung inaayos ko ngayon para hindi masyado kita yung mga puti-puti niya. Bago ko na lang kasi ito lagyan ng second coating. Kaya ang gusto ko muna ay mapinturahan silang lahat. Naputo ng pag-vlog ko kanina kasi may umiiyak kong bata. Kaya putol-putol lang vlog. Yan. Konti na lemons. So, yan mga kaniknek. Tapos na nga tayo magpintura. Ubos na yung nilagay ko doon. At akluban muna natin to. Yan. Tapos na nga tayo. Hindi pa masyado yung iba. Konti na lang naman siguro. Medyo masakit na din yung kamay ko. Kaya pahinga-pahinga muna tayo. Tapos na yung gawa ko doon. O, diba? May kulay na siya. Para na nga siyang, pwede nang hindi doblihan. Pero kita pa rin yung puti-puti niya, mga kaniknik. Yung dati niyang kulay. Kaya kailangan natin niyan lagyan ng second coat. Pero, yung natitirang pintura doon, ay ipipintura ko muna siya sa labas. Kasi para magandang tingnan. Kasi meron na sa loob, bago sa labas. Tapos, bago na lang pahabol yung second coating. At ang gulo-gulo na! Gusto ko na din kasi maayos ang tsura nito mga kaniknek. Kaya gusto ko
matapos na tong pagpipintura ko dito habang wala pa akong ginagawa. Yan mga kaniknik. At pahinga-pahinga muna si kaniknik. Pwede din namang uminom ng tubig. Oo nga po pala, sa mga nagsabi po na sa mga nag-comment na lalo po akong uubuhin sa amoy nito, hindi po, wala po siyang amoy mga kaniknik. Hindi po siya gaya ng kahoy, pang-kahoy na mabaho. Ito po ay wala. Wala talaga akong naaamoy. Kaya hindi po ako inuubo kapag nagpipintura po ako nito. Yun. At yan mga kaniknik, ito na yung pahinga ko. Ikaw muna, punas-punas muna ng pawis at saka himas-himas ang kamay kasi sobrang sakit na ng kamay ko kapipintura. Pero tiis lang mga kaniknik, walang ibang gagawa nito kundi ikaw. At yun nga, habang nagpapahinga si kaniknik ay magtutupi muna ako ng aking mga sinampay. Ito yung pahinga ko. Wala naman din po. Kaysa umupo lang ako, ito, nakaupo ako, tapos meron naman akong ginagawa. Ay, ayos na din to. Ito yung pahinga ko. Tsaka, minsan lang din naman po ako maglaba agad. Mga kaniknik, ako pag naglalaba kasi ako kinsenas katapusan, matagal. Kaya madami po talaga akong malibag. Pero mga kaniknik, kaya naman kinsenas katapusan ng paglalaba ko, kasi nagtitipid din po ako sa tubig. Mahirap po, nga po may poso kami, pero ang hirap po magigib, kaya mas ginusto ko po ang pagpakabit ng nawasa. Yan. Mga kaniknik, yung nawasa ko, katas yan ng aking pag-YouTube, pati ang aking kontador, ng kuryente ko, ang mga katas yan ng YouTube. yung aking washing, hindi siya katas ng YouTube. Hindi. May natuwa po sa akin todo support po ako kay Nanay Lita nung nasa ospital. Talaga, yung mga hinangaan niya po ako kasi kahit hindi ko naman daw po kaano-ano si Nanay Lita, todo suporta daw ako kay Nanay Lita, hindi ko siya pinapabayaan kahit nasa ospital na. Yun nga lang mga kaniknik, hindi tayo ang nagbantay doon. Kasi nga, wala din naman mag-aasikaso dito sa labas. At saka, sakitin po ako noon. At saka, walang magbabantay kay Ella. Sakitin talaga ako mga kanik. Mabilis akong ubuhin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gawa to ng paglalako ko dati. Kasi, pag naglalako ako dati, ako ay bilad sa init. Tapos, basa pa ng pawis, natutuyuan na yun. Siguro doon nagsimula ang hina ng baga ako. So, kailangan ko siguro magpa-check up, magpa-x-ray para malaman kung ano bang problema ko, bakit ang bilis kong ubuhin, konting pawis ko lang, naubo na ako, kumalaman, kaya yun. Pero dadating din tayo dyan mga kaniknik, magpapa-check up ako, pero sa ngayon, standby muna, iipon muna tayo, baka kung sakali man, malaki yung magagastos natin, meron naman tayong sasahudin sa YT. Tsaka malaking tulong yun mga kaniknik ko. Biro mo yung sasahudin ko sa YouTube, never pa ako nakakasahod noon. Dami ko nang mabibili at dami ko nang pwedeng gawin sa magiging sahod ko sa YouTube yun. Maritisan muna tayo dito. Gaya kanina ng ginagawa natin kasi habang nagtitiklop ako dito. Sana pala mga nagtanong ako ng mga question, no? Para sana nagtanong pala mga viewers para nasagot ko habang nagaganito ako. Next time, natin yan. I-schedule. I-schedule. Para din nalilibang naman ako at may nasasabi ako sa inyo at hindi lang nakatunganga kayo dito habang nagtutupi ako ng aking mga damit. Kaya daldal ako ng daldal sa inyo. So, yun. Meron nga palang nag-comment sa aking, yung pinagdaanan ko nung pagiging single mom ko. Tinatanong niya kung nasaan daw yung tatay ni Ella, kung ilang taon daw ako nagbuntis, at ano daw nangyari sa tatay ni Ella, ganyan. So, ipapaliwanag na natin dito mga kaniknik kasi may time naman tayo Kaya maritisan muna tayo dito, guys! At ayun na nga. So, yan. Wala tong iyakat kasi ang siguro
masakit man yun sa akin, pero tanggap ko na din yun. Masyado nang mahaba yung panahon para kimkimin ko pa yung sama ng loob ko sa nangyari sa akin, di ba? Kaya okay lang yun sa akin, pinabayaan ko na yun. Kung hanggang doon na lang bakit ba pipilitin ko yung sarili ko, di ba? At yun nga guys, ang tatay po ni Ella ay ang tatay ni Ella, nandito naman po siya sa Bukana, taga Bukana po siya. Pero, ako po ay isang disgrasyada, di ba? Hindi naman porket disgrasyada, dapat kayo. Parang ang pangit pakinggan ng salitang disgrasyada, di ba? Pero, ayoko man sabihin yun, pero yung talaga yung nangyari. Kaya hindi na ako maglilihim sa inyo, mga kaniknik. Yun. Alam ko, meron ako ng basher dahil sa kwento kong ito. Kasi nga, nagka-anak nga ako ng hindi ko naman boyfriend. No, yun. Hindi ko siya boyfriend, mga kaniknik. Parang best friend ko siya, ganon. Malapit kami sa isa't isa. Nang dahil sa alak, mga kaniknik. Kaya ayoko nang mag-inom, ayoko nang maglasing, yun. Dahil sa alak, naging Ella. Ayun ang Marites. Dahil sa alak, kaya ako nagkamero ng Ella. Kaya mukhang red horse si Ella eh. Joke lang. Sagot agad si Ella eh. Yan, dahil sa red horse. Yan. Ayun nga yung dahilan, mga kaniknek. Tama nga yung narinig nyo. Nagkameron po ako ng anak ng hindi ko naman boyfriend yung nakabuntis sa akin. Ganun. Sa madaling salita nga, disgrasyada nga. Ganun. Pero ang pangit nga niyang pakinggan. Pero okay na yan. Wala tayong magagawa. Pass is pass. Kaya, dead man na lang. Magto 13 years na. Maapektuhan pa ba ako sa salitang disgrasyada? At yun nga, simula nun, kukwento ko pa ba kung kailan ako nabuntis? Basta, March. Siguro ganyan, March po yan, March. Pero March ko din nalaman na buntis ako. Di ba? Ang galing. Kasi mga kaniknik, di naman talaga ako nadidelay ng menstruation. Kaya nalaman ko agad na ako ay buntis. Nakasama ko kasi yun, March 5. Kukwento ko na nga, maritisan lang, di naman eh. At saka para alam nyo nangyari sa buhay ko, at saka sa mga nagtatanong dyan sa mga comment section kung nasaan yun, at kung ano nangyari, yun na nga. March 5 po nangyari. Nangyari. Tapos, March 28 ko po nalaman na buntis po ako. Diba? Wala pang 1 month, alam ko na nabuntis ako. Kasi iba po yung pakiramdam ko. Akala ko nga pag 1 month hindi pa siya naglilihi, pero bakit ako naglilihi? Yun. Kaya nalaman ko, naging iba na yung pakiramdam ko nun. Kaya nagtry ako. Natakot pa nga akong bumili ng pregnancy test na oo nga pala, may nagtatanong dyan kung ilang taon po ako nung nabuntis ako. 19 years old. 19 years old po ako nabuntis. Ako ay 19 years old na walang kaalam-alam sa buhay. Na umaasa ako sa aking magulang. Yun nga, 19. Nalaman ko siya March 28. So, nung araw ding yon mga kaniknek, kasama ko si Ate Tenny, si Christina Ditan, yung kapatid po ng Kuya Guido. May YouTube channel din po siya, Christina Ditan. Siya po yung nilapitan ko kasi malapit siya dun sa tatay ni Ella. Siya po yung nilapitan ko na sinabi ko sa kanya na, ate, buntis ako. Tapos tinanong nga kung sino yung ama. Wag na natin lagyan ng pangalan. Wag na yun. Yun. Tinanong niya kung sinong ama. Sabi ko, ate, sino ko ba? Yeah, so, ganyan. Sabi, tapos yung pinatawag niya. Pinatawag niya yung tatay ni Ella. Kinausap niya. So, habang kinakausap yun ni Ate Tenay, wala lang. Nakatulala lang siya na pawis. At di siya sumasagot. Ayun yung dahilan. Di siya sumasagot. So, simula nung nalaman niya na ganyan na nga, nabuntis nga ako, hindi na siya nagparamdam. At kahit kailan naman,
hindi ko din naman pinagpilitan yung sarili ko kasi ayoko rin naman na pinagpipilitan yung sarili ko sa taong ayaw sa akin. Kaya yun. Dinedma ko siya. So, yun. Dire-diretso yung pagbubuntis ko. Tapos, nanganak nga ako ng November 21. So, ako lang mag-isa at saka yung magpapaanak sa akin na pinsan ko. Hindi ko kasama ang mga magulang ko. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Ako lang yung nanganak. Nakakayak man isipin. Sabi mo lang iyakan eh. Nakakayak man yung isipin mga kaniknik na kahit man lang sa panganganak ko, wala akong kasama, di ba? Pero okay lang yun, nangyari na yun eh. At yun, after kong manganak ng November 21, umuwi din po ako ng araw na yun. So, nanganak po ako sa Dasma. Sa Dasma po ako nanganak, dun po sa pinsan ko. At yun na nga mga kaniknik, umuwi na nga po din ako nung pagkaanak ko. Pero, kasama ko na yung nanay at tatay ko noon kasi sinundo nga nila ako. Noon lang nila nalaman na nanganak na ako. Pinuntahan na nga nila ako doon. Nawala na po kasi yung picture ni Ella nung baby pa eh. Kasi hindi naman uso sa akin dati. Wala akong cellphone na di camera. Yung ano talaga, di keypad lang yung cellphone namin dati. Yun. After nun, mga kaniknik nung nakauwi na kami dito sa bahay, ilang months na si Ella. Mga 3 months na si Ella. So, nag-message sa akin yung tatay ni Ella at siguro lasing, ganun. Gusto niya daw makita si Ella, gusto niya daw mahawakan, maramdaman kung may lokso ng dugo daw, ganun. So, ang ginawa ko, sinubukan kong gawin yun sa kanya. Kasi hindi naman ako madamot mga kaniknik eh. Okay lang sa akin kung ang sabihin niya na nararamdaman niya na anak niya to. Okay lang din naman sa akin na sabihin niya na hindi ko anak yan, wala akong nararamdaman. So, yun nga mga kaniknik, ang sinabi niya nga no, nung hinipo niya si Ella, kinarga niya, ay wala nga daw po siyang nararamdaman na lukso ng dugo. So, simula po nung sinabi niya yon, never na po akong na kahit na anong contact niya, ayoko, ganun. Hindi ako nagsasabi sa kanya, hindi ako nagpaparamdam, basta nandiyan lang yung mga magulang ko. Sila yung walang sawang sumusuporta kay Ella. So, mga ninong ko, binibigyan nila ako ng tulong para mabigyan ako ng panggatas at diaper ni Ella, ganun. Pero mga kaniknik, kahit naman po ganun yung nangyari, hindi naman po ako nagdamot kay Ella. Kasi, every Christmas, New Year, talagang dinadala ko po siya doon para bumless po. Pinapabless ko lang po sa kanila. Dahil, ang naawa nga din po ako sa kay Ella. Pero, okay na din naman po yung pa-bless-bless lang. Okay lang naman po sa akin na kahit hindi nila tanggapin si Ella. So, isipin na lang natin na, kasi nakakatanda sila, kaya pinapabless ko, ganun. Hindi ko na po talaga pinaglaban na idinuldul sa kanila na anak yun ng anak nila. Wala. Hindi ko na idinuldul sa kanila. So, yung lumalaki na nga si Ella, at hindi ko po siya kamukha mga kaniknik. So, kamukha po talaga siya ng tatay niya. Kamukha siya ng side ng tatay niya. Pero, alam niyo mga kaniknik, sa kabila ng lahat, nitong malaki na si Ella. Kasi malaki ng bata eh. Nagsusumbong siya sa akin na, may naririnig daw siya na sinasabi. Pero, nung sinasabi niya sa akin, nasasaktan ako, pero hindi ako nagtatanim ng galit sa kanila. Hindi ko kailangang magalit sa kanila kasi kinaya ko ngang mag-isa eh. Kinaya nga namin ng pamilya namin nang wala sila eh. Ano pa ba ngayong malaki na si Ella? Pero mga kaniknik, kapag gusto naman po ni Ella na pumunta dun sa side ng tatay niya, pinapayagan ko naman po siya. Pasko, bagong taon, pero saglit lang. Pero nung last New Year, hindi ko kasama si Ella mag-New Year, mag-isa lang ako. Kasi si Ella, nandun siya sa tatay niya. Mas pinili niya doon siya mag-New Year sa tatay niya kaysa ako yung kasama. Yun. At ngayon nga, mga kaniknik, tanggap na siya ng tatay niya ngayon. Kasi kitang-kita naman talaga po sa itsura ni Ella na kamukhang kamukha po nila.
At nasa kanila talaga yung pati ugali, itsura ng katawan, muka, kanila talaga eh. Kaya ngayon, hindi nila maikakaila na hindi niya yun anak. Yun. Hindi na din naman ako nagagalit. Kasi, sabi ko sa sarili ko, magtatanim pa ako ng galit, wala din yun mangyayari. Hayaan ko na lang, survive na lang ako sa agos ng buhay. Ipagpatuloy ko ang buhay ko, kasama si Ella. At total naman, kaya ko naman buhayin si Ella. Bakit pa ako aasa sa kanila, di ba? Kung paaasahin lang din naman ako. At yan nga mga kaniknek, alam nyo na ang sagot sa mga tanong nyo nung last vlog ko, kasi hindi ko nga sinabi sa inyo hindi ko nga sinabi yung pinagdaanan. Sinabi ko lang yung pinagdaanan, pero hindi ko sinabi kung anong nangyari sa tatay ni Ella, asan ba tatay ni Ella, kasi ang dami-dami nagtatanong na ganyan. Kaya yan, sinagot ko na at sana ay naintindihan nyo. At yun, maging kontento na po kayo sa sagot ko. At ngayon, dahil malilom na, mag-uumpisa na po, dahil tapos na po ako magtiklop, mamaya ako na to ilalagay sa aming damitan. At magpipintura na muna po ako sa labas para matapos kasi malilom na siya eh. Ang oras na natin ay 3:37 pero kulimlim na siya guys. Yun. Kaya pwede na po tayo magpintura sa labas. Let's G na guys! And guys, mag-uumpisa na tayo magpintura dito sa labas. Nandito nga yung aking gamit at nandito ang aking pintura at hindi ko alam kung saan ako aabutin kasi medyo napatigil ako. Dapat kanina pa ako nag-uumpisa pero may nasikaso muna ako doon. Nagmarites yata ako saglit. Hindi. At yun nga, umpisahan na natin guys. Medyo nilalaksan ko yung boses ko. Kasi naman po, may sounds po kasi kaya yun. Guys, may bisita tayo, ang number 2. Yes. Yeah, congrats. Congrats Ano din sa masasabi number mo? 1. Ang masasabi ko po ay napakagaling ng Danica at siyempre kami na rin po. At na hindi po namin na-expect na Mag-number 2. Magna-number 2 kami pero gagaling ako Pero para may goal maunahan ka. namin. So, ito ang bibitawang salita sa atin ni Jomar ng Jomon. Hindi, joke lang. Pero gagaling ako pa para maunahan namin number 1. Hindi po namin papalitalian na kami number 2. Kailangan namin mabot yung una. Gano'ng katibay yung Jomon? Yes, hindi po porket graduate na tayo. Kailangan siyempre, parang galingan natin. Oo. Para, halimbawa hindi tayo kasali sa challenge, meron na tayong estilo kung paano mapataas ang ating sahod. At saka hindi lang yun, mga kaniknek, kasi dalawa sila ng Jomon. Opo. Kung makukuha nila yung 1,500, hahatiin pa nila yun lugi sila, kaya kailangan Galingan go pa lang natin. ng go. Yes. Laban lang. At ayun nga mga kaniknek, binitawan tayo ng salita ng isa sa kasali sa Magic 15 at mukhang kinakabahan na ako. Pero hindi naman dapat ako kabahan, mga kaniknek. Kasi ang challenge naman ni Idol Jumper ay nalampasan ko na. Hindi ko kailangan makapagkompetensya sa iba para idiretso ang aking pagka-number 1. Okay na sa akin na naging top 1 at nakagraduate. Pero tuloy pa rin ang pagbablog ko. So, ayan mga kaniknek. At tapos na nga tayong magpintura dito sa ating harapan. Mukhang wala, di ba? Parang yung lang din siya, yung pader. Kasi nga, first coating pa lang yan. Kaya mukhang wala pa. At di ko na nga siya na-vlog kasi nga may sounds kanina. Kaya, yun, nag-focus na lang ako para mapinturahan to. Pero, first coating pa lang din to mga kaniknek. Hindi pa naman naubos ang ating pintura. At saka sa side nito ay hindi ko pa siya nalalagyan. Yan. Baka bukas na lang, tsaka sa kabilang side, hindi pa din. At saka dito sa pinaka-stante niya, hindi ko pa din nalalagyan. Sa may pinaka-bintana, wala pa din. Ayan. Marami pa akong hindi nalalagyan diyan, kaya abang-abangan nyo na hala. At yan, medyo maganda na sa paningin ang ating munting tahanan, pero mas maganda yan kung maraming Christmas light, di ba?
Kaya lang mahal sa kuryente yung Christmas light eh. Kaya mas gusto ko yung solar. Kaya lang yung solar na Christmas light mga kaniknik ay medyo mahina siya. Hindi gaya ng yung Christmas light na sinasaksak sa kuryente. Malakas. Aba, meron pala ako sa mata. At yan nga mga kaniknek, dito ko na po tatapusin ang aking vlog ngayong araw na to. Yan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Solid Kaniknik diyan, Solid family, yan, maraming salamat. Ingat po kayong lahat. God bless. I love you all. Bye guys!